asa pa kayong maisauli yan? Buhaya yan. Kaya pag nasa bunganga na ng buhaya, wala nang balikan yan. Kahit mamuti pang mata nyo sa kakaantay. 89.9 bilyon yung kinuha. 60 bilyon lang ibabalik. Nagpabudol na naman kayo. Grabe, tindi talaga ni Bongbong Marcos. Mapagsamantala. Korupsyon lahat nasa kanya. Samantalang maraming mahihirap ang nagugutom. End quote. Sa kabila ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na ibalik ang 60 bilyong piso na sobrang pondo ng PhilHealth, aminado ang opisyal ng state insurer na wala pang malinaw na proseso kung paano at kailan ito maisasauli. Narito ang balita ni Creslin Cataro. Inanunsyo kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik na sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 bilyong pisong pondo na dating nailipat sa National Treasury upang matulungan ang ahensya sa pagpapatuloy ng mga benepisyo at programang pangkalusugan. Kaugnay nito, sinabi ni Dr. Israel Francis Pargas, ang Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth, na bagamat iniutos ng Pangulo na agad itong ibabalik, ay wala pa anya silang konkretong impormasyon mula sa Bureau of Treasury tungkol sa proseso ng pagbalik ng pondo. Dagdag ni Pargas, hindi rin malinaw kung ang pondo ay isa sa ilalim sa savings ng 2025 o isasama sa 2026 General Appropriations Act. Although the President said immediately, pero wala pa pong mechanism kung paano po ibabalik yung pondo na ito. We don't know kung ito po ay sa subject to savings ng 2025 or kung ito po ay isasama sa 2026 GAA. So wala pa po kaming idea kung paano po ito ibabalik sa amin ng Bureau of Treasury. Gayunman, ikinatuwa ng PhilHealth ang anunsyo ng Pangulo kahit may nakabinbing desisyon pa ang Korte Suprema kaugnay sa legalidad ng nasabing pondo. Ayon kay Pargas, malaking tulong ang pagbabalik ng 60 bilyong piso para sa pagpapalawak ng benepisyo, kabilang ang primary care, anti-cancer screening, at mga bagong package para sa maternity, HIV at animal bites. Ganun din po ay mapopondohan yung ating tinatawag na digitalization to make our systems more convenient, more fast, more efficient for our members. Kaya po napakalaking tulong nitong 60 billion na ito kung ito po ay talagang may ibabalik. Si Gutesa kasi, wala namang official na patawag sa kanya. Wala. Hindi siya pinatawag ng Senado, hindi siya pinatawag ng DOJ, hindi siya pinatawag ng NBI. So gusto ko lang yung point na parang hindi siya umatin. Hindi po, wala po siyang patawag. Kita mo? Tingnan mo katarantaduhan itong mga animal na to. Pinapalabas, nagtatago si Gutesa. Hindi naman pala pinapatawag. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! News update, Ombudsman Remulla. Sabi niya, walang matibay na ebidensya upang kasuhan ng plunder si Romualdez. Yan ang ombudsman natin na gustong mag-live. Tingnan mo, yung ICI, nag-imbestiga ng pasikreto. Umattend si Tambi. Biglang nagkasakit, magpapagamot daw sa ibang bansa. Nagpapaalam, aalis ng ibang bansa. Tapos, ang report ng ICI, ang iimbestigahan, si Jinggoy at si Joel Villanueva, na gusto namang i-live ni Boying na inabsuelto si Tambi. Mas malinaw pa. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw yung nangyayari ngayon. Di ba? Ngayon ako naniniwala na mastermind talaga to si Tambi. Bakit? Daming pera. Ikaw ang tinuturo. Pero pagdating sa ibabaw, absuelto. Pinaiikot nyo, walang matibay na ebidensya eh. Sasabihin nyo, sa ngayon wala pang matibay. Ganun na rin yun. Pag pinag-isipan ni Boying, tatandaan nyo yan lagi, pinag-iisipan, titingnan, ganito, ganyan, posibleng mangyari, nangyayari. Kung si Bongbong Marcos ang sinasabi kabaligtaran, ito si Boying, pag nagsabi, mag-a-apply siyang ombudsman, natuloy. Siya nga. Ganyan din yan. Absuelto rin ang kalalabasan yan si Tambi. Hindi niyo kung paano tayo pinaikot-ikot ditong mga to. Anong investigasyon mangyayari? Kaya ang mga Pilipino,
nag-aalisan ng mga investor. Yung stocks natin bumabagsak. Yung dolyar natin pataas ng pataas. Mga negosyante nagsisiurong na, nagsisialisan na. Bakit? Kitang-kita nila yung gobyerno hindi seryoso lutasin yung problema ng ghost projects. Hindi seryoso yung gobyerno lutasin yung korupsyon. Ang gobyerno gustong pagtakpan ang mastermind. Diba? Ang lakas oh, kitang-kita mo. Diyan pa lang is napakalaking halimbawa na mastermind nga ito. Despite na itinuturo na siya, biglang absuelto, walang matibay na ebidensya. Tapos gustong imbestigahan si Villanueva, yun may matibay na dinismiss yung kaso. Ulitin ko, hindi ko po pinagtatanggol si Villanueva. Ang sa akin lang, kung gusto nyong ibitay si Villanueva at may mapatunayan na talagang may kasalanan dahil siya, hindi ikulong nyo. Pero ba tayo na-focus doon? Against po kasi ako sa diversion. Doon tayo sa mastermind, ba't napunta tayo kay Villanueva? Nga na-dismiss. Tapos si Tambi, aalis ng ibang bansa. Anong sabi ni Guanzo? Tangay ang pera natin, hindi na babalik yan. Maayos ang buhay doon? Talagang sinakop tayo ng kadiliman, boying. Itong Pilipinas talagang pinangungunahan ng dilim. Di ba? Diyan pa lang kita mo na. Sindikatong sindikato, mastermind na mastermind ng galawan. Untouchable. Ha? Ang daming pera. Nako. O, next po, tingnan natin to. Ito yung sinasabi ko. Ha? Pag-usapan na natin, pambihira. O. Dalawang senador ang kasama sa nirekomendang kasuhan ng kasong kriminal at administratibo ng ombudsman, sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva para sa kasong plunder, graft, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Kasama rin ang nagbitiw na kongresistang si Saldico na dating chairman ng House Appropriations Committee. Diba? Supot tong ICI na to. Wag na nga, gibahin nyo na yan. Sa tingin nyo may maniniwala pa dyang Pilipino? Ang maniniwala na lang ngayon sa ICI yung kulay na pinklawan na kumakain ng tae ni Bongbong. Wala nang maniniwala dyan. Ang alegasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nakipagsabuatan sila sa grupo ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara para magbulsa ng pera galing sa national budget gamit ang mga infrastructure projects kasabwat ang mga kontraktor. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians, No one will be spared. Tapos si Tambi, wala. Alak ko, pambihira ka. Ayusin mo yung buhay mo, ha? Yung buhok mo, ayusin mo. Ang gulo-gulo mo eh. Ang layo mo na sa... kasing gulo ng buhok mo. Yung mga statement mo, sir. that government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. Ang mga inirekomendang kaso ng ICI base sa mga testimony. Kulang na lang ay turo ng ICI na mastermind ng Ghost Project, si Banat Bay eh. Pinagmalaki pa yan na naging trabaho nyo. Ghost Projects, corruption, Joel Villanueva in Jinggoy, wow. niya ni na dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at mga assistant engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza tungkol sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan. Ayon sa ICI, kinausap daw ni Estrada si Alcantara at sinabing may 355 million pesos siya na alokasyon para sa mga flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na wala siyang tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa flood control projects at kaya daw niya itong patunayan sa hukom. Ito hindi ko pinagtatanggol si Jinggoy ulit ha. Alam niyo to sa matagal lang nanonood sa akin, binabanatan ko to. Okay, patas lang tayo. But this time, kung sakali mang may kalokohan si Jinggoy, kung ikukumpara mo to kay Tambi, bubuwit. Kung gusto nyo paimbestigahan sa ombudsman at pinasa ng ICI sa ombudsman, si Jinggoy, dapat kasama si Tambi. So, ibig sabihin, malinis si Tambi. So, yung pera, minanipula ni Jinggoy. Ginamit si Saldi. Pambira na hindi alam ni Tambi. Ano ba naman yan? Ito, let this be a lesson. Kayong mga nakasandal kay Bongbong Marcos, huwag kayong pakakasiguro dahil traidor yung tao na yan. Naalala nyo, noong may lumabas na video, etong si Bongbong Marcos, patungkol siya ay nagkokok, nagkokokaine. Ang nagtatanggol sa kanya si Jinggoy.
So kaya nga binabanatan natin, bakit hindi mo, Jinggoy, ipalabas yung video? Ba't nyo hinaharang? Parang kumakampi to si Jinggoy kay Bongbong. Ngayon, wala, oh. Nilaglag ka ni Bongbong. No. Kasi, huwag yung sabi, baka naman coach talagang nagnakaw. Hindi, kung nagnakaw yan, ha? Di dapat, bakit sinagip niya si Tambi? Si Jinggoy hindi. Kaya kayong mga vloggers ni Bongbong, akala nyo malakas kayo dyan? Akala nyo sandal kayo sa pader? Kung si Sara, trinaydor niyan. Si Chavit, trinaydor niyan. Ito rin si Jinggoy. Labas na labas ang sama ng problema ni Bongbong no, nung video na yon. Sino sumagip sa kanya? Si Jinggoy. O ngayon, ano nangyayari? Ha? Ingat kayo. Ha? Baka kala nyo kaibigan nyo yan si Bongbong. Man, ang mga paratang laban sa kanya ay pawang mga chismis lamang. Si Villanueva naman, binigyan daw ng 600 million pesos na halaga ng mga flood control projects sa 25% ito o 150 million ay personal na ibinigay ni Alcantara sa isang peng na nagtatrabaho para kay Villanueva. Ayon kay Villanueva, pag-aaralan ng kanyang mga abogado ang basehan kung bakit siya pinakakasuhan ng ICI at kanila itong sasagutin. Nakita nyo na ang laki ng problema ng ICI. Hindi sila nag-live sa investigasyon nila. Tapos, bigla sila nagkaroon ng resulta. Walang maniniwala dyan. Lalo't lalo na hindi kasama si Tambi. Tapos, paiimbestigahan na ng ombudsman doon live. So, anong gagawin? Talagang ipapahiya lang. At hindi po yun ang inaano natin dito. Ito ay distraction. Dinadivert nila, diversion to. Kasi pag nilive yan, focus na taong bayan dyan. Ang magrarally against Jinggoy na tsaka magiging trial, yan ang magiging trial by publicity. Habang haya-hayang buhay nun si Tambi, lalong tataba yung buhaya na yun. Ito si Bongbong, haya-hay din. Ang pinagpipiestahan, dahil live, ito. Tapos magkakaroon na naman ng investigasyon. Sino susunod dyan? Alam na natin. Sila Chi, sila Ataide, sila Marcoleta, basta yung mga sikat. Tapos ipapasa sa ombudsman, ila-live naman ni ombudsman. Tapos yung ombudsman willing to bend the law. Sarap ng buhay nung magpinsan. Nung mag-asawa, hayahay ang buhay. Habang tayo, ninanakawan, tapos yung pinklawan, masaya. Dahil galit sa Duterte. Yun lang eh. Idiniin niyang simulat sa pool, tutol na raw siya sa mga flood control projects at siya pa nga ang naglantad at kumwestiyon sa mga ito. Si Ko naman, ayon sa ICI, naging proponent daw ng abot 35 billion pesos na halaga ng lampas 400 na mga flood control projects. Pero alam mo, sa totoo, nakakalula yung numero. Pag talagang pag napapanood ko itong mga to, bigla talagang tingin ko sa sarili kong hirap-hirap. Isipin mo, pinag-uusapan, bilyon, kalahating bilyon. Wow! Ay, naku Pilipinas. Ang yaman pala natin. No, pero honestly, hindi ako naiinggit. Kasi may kasabihan. Ang perang hindi galing sa mabuti, hindi mo mai-enjoy yan. May kasamang may kasamang parusa yan. No. Hindi man ikaw ang managot, yung pamilya mo, yung generation mo. Aanhin mo yung daming pera, yung generation mo. Sira. Diba? Kaya hindi rin ako naiinggit. Tingnan nyo ano nangyari kay Bongbong. Diba? Sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025, galing sa mga inilistang proyekto ni Alcantara. Ayon kay Alcantara, humingi si Ko ng 20% hanggang 25% na binabayaran ng mga contractors ng advance. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Ko. Ito ang ikalawang interim report at rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman. Kasama rin sa pinakakasuhan ngayon, dapat manindigan ng Senado dito. Dinismiss na nga yan eh. Ito, puntahan natin tong next. Kaya naman po ninyo ang reaksyon ng taong bayan. Hindi na talaga naniniwala eh. Dito sa Sarsuela, dito sa telenovela, directed by Bongbong Marcos and Tambi, na investigasyong nangyayari sa ghost projects. Ito yung post ni Kiko Barsaga. Ang sabi niya, sinigawan raw ng ikulong na yan si President Marcos kanina sa Trila in Manila. Kawawa naman. Isipin mo. Galing ka sa ASEAN, hindi ka nakasama doon sa photo ops, tapos hindi ka pinansin ni Trump,
Tapos, binigyan ng bawas na taripa yung ibang bansa. Ikaw hindi, ang Pilipinas hindi. Puro kahihiyan ang nagawa mo dyan sa ASEAN na yan. Tapos, pagbalik mo rito, kahihiyan. Alam na ng taong bayan eh. Hindi nyo sila maluloko kahit anong sabihin ni Claire, kahit anong sabihin ng ICI, kahit anong sabihin ni Boying. Alam nila kung sino mastermind. Alam nila pinagloloko tayo patungkol sa investigasyon. Kaya nga yan, ang number 1 indication niyan, yung stocks, stock market, investors, investments, dollar, lahat yan, bagsak. Peso natin bagsak kumpara sa dolyar. Hindi mo kayang i-manipulate yun. Hindi mo kayang idaan sa optics yun. Hindi nyo kayang spin yun. Kahit anong gawin yung spin para pumasok dun sa narrative nyo. Hindi eh. Kasi ang negosyante, magne-negosyo yan pag kampante ang lugar. Pag maayos yung lugar. Pero kung magulo, malaki ang korupsyon, at higit sa lahat, wala silang tiwala sa gobyerno. Uurong kahit ako eh. Kung ako may pera, pambihira. Ba't ako dito pupunta? Dadaling ko pera ko sa Dubai. Walang tax. Dito, laki-laki ng tax. Ayaw pang bayaran. Ayaw pang bawasan ni Mr. Taxman. Oh. Tapos, sinong nangunguna sa bansa natin? Oh, si Mr. Prescon. Oh, tapos, yung tax, bibigay mo sa 12%. Nanakawin lang? Hindi na. Doon na ako magne-negosyo sa ibang bansa, maayos pa. Haya-hayang buhay ko. Diba seriously? Eh, hindi naman ako kasi ganong kayamang milyonaryo na kaya kong magnegosyo kung saan-saan eh. Pero yung mga malalaking negosyante na kayang maglabas at mag-create ng trabaho sa Pilipinas at mga investor, ayaw na. At hindi lang yan, alam nila. Kaya yan nagsigaw nila oh. Gusto na nilang makulong. Yung mag-asawa, ito, pakinggan ninyo ha. Oh, pakita ko sa inyo yung video. Oh, ito, tingnan nyo. Ito yung sinasabi ni Kiko Barsaga na sinisigawan sila ng ano. Lagyan nyo ng headset kasi hindi nyo maririnig, malakas eh. Okay? Sinisigawan sila ng ikulong na. Ikulong na yan. Yan. Oh, pero, dinig na dinig nyo, binubu sila. Oh, ito yon. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Annie Luis Tingnan nyo, nakita nyo, puro bu, di ba? Naririnig nyo? At saka, maririnig nyo yung sounds, pagka-announce sa kanila, NR yung taong bayan. Yung mga nanonood. Imagine niyo ang i-announce dyan si PRRD. Ay, nako. Magkakagulo dyan. Oh, please welcome, PRRD. Talagang sigawan dyan eh. Hindi mo maririnig yung tugtog. Alam mong ginawa nila dito? Hindi nila pinatay yung tugtog. Kasi maririnig mabuti yung bu at saka yung ikulong na yan. Pero napapansin nyo? Kahit si Sarah kung saan magpunta eh. Kahit may background music, maririnig nyo, Duterte. Duterte. Ito wala. May narinig ba kayo? Bongbong Marcos. Baka yun ang narinig. Ikulong na yan. O baka bangag. Wala eh, di ba? Asa na yung sigaw? Marcos, Marcos, Marcos pa rin. Naalala ko yun. Yan ang tag ano nila eh. Kasi nung panahon na yun, yung 1986, pupunta na kami sa rally, nakikinig ako yan. Yung sigaw, nagkakasulubong yung mga dilawan, tsaka yan. No, diktador, diktador, bag nanakaw, sigaw ng mga dilaw, diktador. Ngayon, kinakain yung tayo ni Bongbong. No, ano, sigaw naman ng mga loyalista, Marcos, Marcos, Marcos pa rin, wala. Na-imagine ko, pag si PRRD dyan, ugay-ugay pa yung lakad. Halos madapa-dapa. May nakabuntot na bouncer, kasi, ay security, kasi baka mapaupo. Mahinang-mahina. Kung gaano kahina si PRRD, ganun ang sigaw ng kalakas naman ang sigaw ng taong bayan. I miss that. Yung Duterte, Duterte. Ay, naku, nung nasa Hong Kong kami, yung the event before siyang hulihin at kidnapin itong mga masasamang elemento ng gobyerno natin. Sumilip lang. Sumilip. Nag-CR siya, sumilip siya ron. Akala namin magigiba yung building dahil sa sigaw ng tao sa labas. Kasi hindi talaga po pwede pumasok lahat eh.
Grabe, nag-aantay, oh. Ang lakas nung sigaw ng Duterte. Ito wala, oh. Sige, pakinggan nyo kung merong Marcos pa rin. Bunga ang sinasabi. Oh. Alam mo kung Bongbong Marcos, kung matinang ka at totoong may pagmamahal ka sa Pilipinas, diyan pa lang kitang-kita mo, wala nang tiwala ang taong bayan sa'yo. Mahiya ka naman sa sarili mo. Huwag kang kapit-tuko. Dapat diyan pagka-announce pa lang ng pangalan mo, nagkakagulo na yan, sigawan na yan. Hindi na kayo magkadinigan. Ano ngayon? Boo! Tingnan nyo yung reaksyon ng tao. Di ba? Diyan pa lang makikita nyo na eh. Ah. Ilabas mo dyan yung sila Michael Jordan. Sila Pacquiao. Magkakagulo yung mga yan. Magtitilian yan. Ilabas mo dyan si Coach Oli. Wala din. Wag nyo, pag lumabas ako, wag nyo sigawan ng ikulong na yan. Wala akong ano, ha? Wala akong pera, so wala tayong ghost projects. Ay, Bongbong Marcos, nakakahiya tong video na ito. Ha? Tago nyo yan. Presidenteng may titulo pero walang mandato. Walang tiwala. Wala nang push ng tao. Kasi yung, alam mo, ang power, nanggagaling yan sa dalawa. Okay? Siyempre una, hindi natin maano. Ang nagbibigay ng power, Diyos yan eh. Pero yung pangalawa, yung taong bayan. Wala eh. Kaya wala nang power to eh. Oo. Sinasagad na lang niya hanggang 2028 pero wala na. Wala na yung push ng taong bayan, yung tiwala ng taong bayan. Wala na eh. Ito po, gusto kong obserbahan ninyo ha. Okay, ito yung sinasabi ko eh. Na ano sa tingin ninyo kung si Lacson ay abogado? Ano kaya ang magiging trabaho ni Lacson? Okay, ilagay nyo. Pero obserbahan ninyo ha. Itong tanungan ni Llamas. Yung mahalaga eh, yung testimony niya, i-deconstruct. Paano, once lang siya dumalo eh, di ba? So mahalaga na yung kanyang testimony ay dumaan sa due diligence at saka scrutiny. No? Dahil for now, yung isa kasi kaya na ma-maximize yung usapin ng notary public dahil hindi nga siya nakita na. Yes. Dapat sasagot siya dyan eh. Di ba? Dapat magsasampa siya ng kaso. Dahil batay sa kanyang testimony, meron nangyaring krimen. So, yun yung, yun yung mahalaga eh. No? Dahil bigla siya nawala, tapos kaya maraming pumapasok ng mga suspicions. Ako na magsasabi kung bakit siya biglang nawala. Kasi wala siyang tiwala. Wala siyang tiwala dito. Kaya ayaw niya na nga magpakontrol eh. Ayaw niya na ng proteksyon. Ayaw niya pumunta na kila Boying. Kasi, alam mo Llamas, alam ko hindi ka naman tanga. Medyo manipulator ka lang eh. Iniikot mo yung naratibo na hindi papasok na makikinabang ang Duterte. Halatang-halata ka sa mga interview mo. Oo. Kahit na alam mo, lamang na lamang ang Duterte, hindi mo sasabihin eh. So yan ang gusto mong naratibo. Minamanipulate mo. Pero alam mo na hindi pagkakatiwalaan tong gobyerno na ito kasi hindi nila kakampihan o hindi sila sasang-ayon sa sinabi ni Gutesa dahil idiniin doon si Tambi. Di ba nangyayari ngayon? Tambi is well protected. Huwag mo sabihin political analyst ka, hindi mo alam yan. No? Dahil whether whether sinasabi nyo, immaterial yung usapin ng Notary Public, the fact remains na pag nag-falsify ka ng document, kung sakaling nag-falsify. Kaya kita mo, kung sakali nagaganon siya, pero sa ibang interview niyan, hindi yan nag-aano ng mga, yung parang sure siya parati. Siya, pwede kang, di ba kaso yan? Alam niyo, abogado kayo, Kong, di ba? Ako na sasagot, ito issue niya. Yung notaryo na naman. Na-explain ko na to pero para dun sa bago sa channel ko, ito ang importance ng notaryo. Ako po ay hindi naman abogado, pero hindi ko naman kailangan maging abogado para malaman yan. Ginugulo lang nila Lacson. At people like you, Llamas, ginagatungan. Dahil alam ng taong bayan, ano yung gusto nyong naratibo lumabas sa Pilipinas. Ang notaryo ay para patunayan lang, authentication na ikaw mismo ang gumawa ng dokumento.
Kaya nga pupunta ka roon, kunwari ako ito ay sinasabit kong dokumento, ako talaga gumawa niyan. Kaya dapat personal ang punta ng tao doon, hindi pwede yung alalay mo, papupuntahin mo sa notaryo, ikaw mismo. So dadalahin mo roon, o ikaw ba sumulat nito? Oo, sige, notaryo. Yun lang ang importance nun. Bakit hindi na importante yung notaryo na yon? Kasi nga lumabas na mismo doon si Gutesa. Live. And you are so stupid, Llamas, kung hindi mo alam yan. Live siya doon, Anong ibig sabihin nun? Pinatunayan niya na mismo. Sa harap ng mga Pilipino, sa buong Pilipinas, na yes, that is my statement, that is my document. Di mo alam yun? Hello? Di ba dati kang spokesperson? Tama ba? Di mo alam yun? So kung totoo na mapapatunayan na falsified, kung totoo based sa investigasyon ng signature ng NBI, whether sa tingin nyo ay immaterial yon, that will be falsification. So yung kanyang buong testimony, baka tamaan. Ayun. Sabi ko, baka. No? Ayan, ang punto niya doon, kasi falsification yon. Okay? Baka falsification yon. Tatamaan yung testimony niya. Isa-isang banda. Paano kung hindi pineke yung notaryo at yung abogado ay hinaras lang para itanggi na ni notaryo niya yung dokumento ni Gutesa? Naintindihan nyo? Kasi ang punto niya, paano kung pineke ni Gutesa? Hindi tatayo yung kanyang statement. Paano naman? Ang tanong ko sa'yo, paano kung hindi niya pineke at ang peke yung abogado? Itinanggi lang dahil pressure ng gobyerno. Tatanggapin nyo ba yung sinabi ni Gutesa? Hindi rin Kaya kahit anong gawin ni Gutesa para sa inyo, kung makikinabang ang Duterte at tatamaan si Tambi, hindi nyo katanggapin. Yan ang issue dyan. Binubutasan nyo lang. Kasi halimbawa, sige, pagpalagay natin, alam ko hindi niya pineke. Pero for discussion purposes, halimbawa, pineke ni Gutesa. Dapat managot siya. Yes, falsification yun Pero hindi ibig sabihin, hindi totoo yung statement niya. Kasi nga pinatunayan niya, live siya Yun lang ang issue ron And I know you know that. Pero pasagutin natin si Defensor. That's the point Well, of the notary. unang-una sa lahat, kanina nga, yung tanong mo, sabi mo, di ba? Bakit niya ipa-falsify yung document niya na pwede naman niyang hindi na notaryo? So, yun lang ang gusto kong... Sige, di ba? Hindi nga niya need inotarize yun. Sige, pilit mo yung naratibong gusto niyo mangyari. Ano yung naratibong gusto niyo mangyari? Hindi mastermind si Tambi, kasalanan ng mga Duterte. Yan lang yan. Yan lang, dyan lang paiikutin ng mga pinklawan. Bakit? Ayaw nilang maging presidente sa 2028 si Duterte. Tsamba, sabihin nyo? Ilinaw, kasi yung substance ng sinabi niya, klaro naman yun sa Senado. Ngayon, yung pag-imbestiga ng falsification document, 1,000% welcome na welcome ako dyan dahil ang paniwala ko, pinresyo ng notaryo para sabihin yun, para i-discredit si Sergeant Gutesa. Huwag na tayo maglokohan. Di ba? Yun yung sinasabi ko Pinky, huwag na tayo maglokohan. Llamas, huwag na tayo maglokohan. Sabi nga ni Defensor, lokohin nyo lelang nyo. Hindi, walang ganun. Huwag na tayo maglokohan. Pre-measure yun. Para i-discredit lang yung testimony ni Gutesa. Ang nagsisinungaling talaga dyan yung abogado. Kaya nga sabi, bakit hindi natin patawag? Ayaw ni Lacson. Kaya ito na naman, babalik na naman si Ping Lacson na Blue Ribbon Chairman, ang issue niya na naman yung notaryo. Kasi sabi ko, kung ito si Pinky Lacson, naging abogado, ang trabaho nito yung abogadong nagnonotaryo. Ano siya, medyo ang taas ng passion niya patungkol sa notaryo. Kung may abogadong de Campanilla kung tawagin, ito yung magiging abogadong notaryo. Hindi ko po iniinsulto yung mga abogadong nagnonotaryo, pero yan lang ang nakikita kong patutunguhan ni Ping Lacson. Obsessed. Ito si Pinky, obsessed sa notaryo. Sinasakyan naman ang naratibo nitong mga pinklawan. Ay, nako. May mga nag-ooperate dyan para talagang tirahin nila si Gutesa. Exactly. On point, Llamas. On point. Isa pa, don't tell us, hindi mo alam yon. Pero makikita nila in the end, at maganda nga yung imbestigahan nila, na hindi si Gutesa ang nagsisinungaling
at totoo lahat yung nandun sa kanyang affidavit. Simpleng journal of entry, nandun yun yung stamp. Alam mo, natutuwa ako dito kay Gutesa, nagsasalita. Kailan pa kaya magsasalita yung ibang uniform men natin patungkol sa nakawan sa Pilipinas? Kaya ako ay nagtatanong lang. Hindi ko po kayo sinasabihang mag-aklas. Pero kailan kayo magsasalita? Sa bagay, may pension nga naman kayo. Diba? Yung lugar na yun 24/7 at sinabi ko nga, meron kayong telepono dyan, i-google ninyo, makikita ninyo yung pirma doon kay Gutesa at yung pirma doon sa taong yun sa iba pang kontrata, parehong-pareho. In fact, I have it with me right now. Yes. Ngayon, Huwag matapusin mo muna, pasok ka ng pasok eh. Parang ikaw yung isang kakilala kong anchor. Ayaw mo muna siya matapos, ha? si Gutesa kasi, wala namang official na patawag sa kanya. Wala. Hindi siya pinatawag ng Senado, hindi siya pinatawag ng DOJ, hindi siya pinatawag ng NBI. So gusto ko lang yung point na parang hindi siya umatin. Hindi po, wala po siyang patawag. Kita mo? Tingnan mo kung tarantaduhan itong mga animal na to. Pinapalabas, nagtatago si Gutesa. Hindi naman pala pinapatawag. Di ba? Again, here we are again sa lintik na spin ng kaaway. Ng kaaway ng katarungan sa Pilipinas. Ang spin nila, ang gusto nilang palabasin na naratibo, peke si Gutesa. Bakit? Nagtago. Di ba? Yan yung sinasabi ni Llamas. Hindi na siya subipot. Llamas, hindi mo alam yon? Ang talino mo, Llamas. Hindi mo alam. Diba? Ano sabi? Hindi naman siya pinapatawag ng Senado. Hindi siya pinapatawag ng NBI. Hindi siya pinapatawag ng DOJ. Ano, pupunta na lang siya ron? Eh, hindi na nga Blue Ribbon chairman si Marcoleta eh. Si Marcoleta nga lang nagpatawag sa kanya doon. Tatawagin ba ni Lacson? Hindi niya tatawagin yan. Kasi magsasalita, matutumbok talaga si Bongbong Marcos dyan. Konting kembot na lang eh. Oh. Konti na lang. Mag-o-overspill na. Ay magsi-spill over na kay Bongbong. Doon na patungo yan eh. After Tambi, Bongbong na eh. Yung sabihin si Sara na naman. Kinukuripot nyo nga yung Office of the Vice President. Pati nga yung DepEd niya dati na sekretary, kinuripot nyo eh. Ito pang ghost projects. Hindi. Sasakmali ng mga buhaya yan. So ngayon, maliwanag na. Oh, ganyan kayo manira. Ba't di nyo patawag? Kaya alam mo, itong Senado, nagkaloko-loko na, nagkaleche-leche ang Senado simula nang naupo yang si Tuta Soto. Ang ayos-ayos nung si Chisang Senate President, ang ayos-ayos nung si Marcoleta ang nasa Blue Ribbon. Tapos ngayon, ang gulo-gulo nyo. Pro-buhaya kayo eh. Next po. Ito, pag-usapan natin dahil talaga mayroong kumakalat na kababalaghan sa isang ospital. Pasok. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Philippine Air Force na sa kanila ang B-412CUH helicopter na lumapag sa helipad ng St. Luke's Medical Center, BGC Taguig, ngayong October 29, 2025. Pero paglilinaw ng Philippine Air Force, bahagi lang daw ito ng naka-schedule na training exercise ng Armed Forces of the Philippines. Ani Basco, ang drill ay sa ilalim ng pangangasiwa ng 205th Tactical Helicopter Wing na... Ito ang usapin, ang dito. Kasi nabuking sila na yung isang eroplano ay isang helicopter, itong chopper, lumapag dito sa St. Luke's. Dahil ito daw, ang palusot nila, ito ay training. May nagaganap na training. Di ba? Pasimplihin natin. So, ang sabi, balik-balik daw yung chopper. So, ginawa nilang praktisan yung hospital. Pambihira naman kayo. Hindi ako talaga maniniwala dyan. Ewan ko, tanungin ko kayo, naniniwala kayo, ginawa lang, drill lang yan, practice? Bakit pinagpa-practicean nyo yung St. Luke's? Wala ba kayong Villamor? May airbase tayo doon, magpaikot-ikot kayo roon. Hindi, bakit ginugulo nyo yung ospital? Ospital yun. Kahit ba sabihin natin sa ibabaw lang naman yun. Siyempre yung balik-balik doon, maingay yan eh. Di ba? Ang pasyente dapat natutulog na matiwasay. At saka magkakaroon ng kahit papaano magkakaroon ng konting pangamba sa mga pasyente roon na balik-balik. 'Di ba? Ang chopper ng AFP, Air Force? 'Di ba?
Anong kababalaghan yan? Ako, there is something with St. Luke's. Hindi ko po sinasabi na kasalanan to ng St. Luke's. Nililiwanag ko, hindi po to kasalanan ng St. Luke's. Pero may kababalaghan si Bongbong Marcos at St. Luke's. Isipin mo, nung kaputukan ng drug test, yung mga tumatakbong presidente, yung presidential ball nung 2022, lahat nagpa-drug test sa PIDEA. Televised, live, pumunta sila doon. Si Bongbong Marcos naglabas lang ng drug test result, St. Luke's. Lahat, PIDEA. Siya, St. Luke's. Kaya nga pinagdudahan ng taong bayan, bigla kang nagkaroon ng resulta. Yung iba sinama yung media, pumunta ron. Oh, magpapadrug test kami. Ikaw, magic, may resulta agad yung drug test mo. Ngayon, here's another controversy. St. Luke's na naman ang na-involve. Hindi ako nagtatanong, ulitin ko hindi ko sinisisi ang St. Luke's dito. Pero ako nagtatanong sa'yo, Bongbong, dahil ikaw ang opisyal eh. Anong connection mo sa St. Luke's? Bakit lagi may kababalaghan? Diyan sa ospital na yan. Coming from you. Sa gobyerno mo at sa pagkandidato mo. Hindi maintindihan eh. Hindi mo ba pa pwedeng itusan huwag gawing praktisan itong ospital? Na parte ng High-Rise Proficiency Training, nakipag-partner raw ang Philippine Air Force sa St. Luke's para maisagawa ang target na emergency response nito sa mga komplikadong sitwasyon. Nauna nang kumalat ang larawan sa social media kasabay ng mga espekulasyong may inihatid itong mataas na opisyal ng pamahalaan sa nasabing ospital. Ay, hindi kaya na-overdose. Hindi kaya may mataas na opisyal na na-overdose? Ay, sa bagay, si secret nila yan. Hindi, kung sakali lang ha, katulad nung may namatay sa LA, diyan sa may Beverly Hills. Di ba? Ay, kalat na kalat yun sa LA. Galing po tayo dun. Yan ang pinag-uusapan. Dinala pa nga ako ron eh. Oh. Ayan, dyan namatay yung asawa ng kasama ni Lisa. Pero tinatanggi nila. Ito kaya ganun din, same scenario, itinatanggi. Sa bagay, kung inatake naman dahil na-overdose sa droga, malalaman naman natin. Hindi naman sila pwedeng magtago forever. Kaya lang, siyempre, palulusutan na lang yan kung naayos. Diba? Kung gumaling yung pasyente, pero kung natigok or lumala yung sakit, hindi na nila kayang palusutan yan. Aamin. So, abang-abang lang tayo. Baka merong sumunod na balita eh. Confirming. Hindi ko sinasabing hindi totoo to, okay? Na nag-practice sila. Pero, para sa akin, ako'y tinuturing ko tong kababalaghan. Napakadaming issue nito si Bongbong patungkol sa St. Luke's. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na,
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.